Sumalang na sa final testing and sealing ang mga automated counting machines na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Layon daw nitong siguruhin na gagana ng maayos ang mga makina sa araw ng botohan. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Bumabara, oh. Sinubukang gamitin ng mga guro ng Pateros Elementary School ang mga automated counting machines o ACM ilang araw bago ang Bilang Pilipino 2025. Nawawala siya. Pag natagalan, nawawala siya. Parang lang din. Parang ang tawag dito, cellphone din. Nag-screen lock siya. Aminado silang nanibago sa umpisa dahil bago mga makina. Kailangan lagi nila ipapasok yung kanilang smart card. Pag hindi papunta sa next step yung bawat machine. Final testing at sealing ang ginawa sa mga ACM. Isinagawa ito para maging pamilyar sila sa mga makina. Chine-check din ang smart cards, USB at mismong mga balota kung ang lahat ng mga ito ay gumagana sa makina. Pero isa raw na pinakaimportanteng bahagi nito ang pag-print ng tinatawag na initialization report. Bawal na bawal hindi mag-print nito. Ito ang isa sa mga dinidiman natin kasi makikita nyo ang boto ng lahat ng 66 na kandidato for senators. At ang boto ng lahat ng party list ay zero lahat. Ibig sabihin yung makina ay walang laman. Paglilinaw ng COMELEC, tanging pag-transmit at pag-canvas lang ng mga boto ang sadyang hindi ginagawa sa final testing and sealing. May mga nangyari ng mga nakakaraan, hindi na i-erase o hindi na nakakasama yung mga 10. So kinakailangan sa mismong araw ng election, zero lahat. Pati sa transmission, walang na-transmit so far. At saka kasi, para yung aligasyon, akusasyon na baka sabihin na naka-connect ang dongle hanggang sa araw ng eleksyon. So pinapakita natin kahit kanina, wala po siyang nakakabit na kahit na ano. Kung dati, hanggang mismong araw ng botohan isinasagawa ang final testing and sealing, ngayon hanggang May 7 na lamang ito para raw masolusyonan kung magkaproblema sa mga gagamitin sa botohan. Nakahanda naman daw ang COMELEC sakaling magkaroon ng damage o hindi gumana yung mga automated counting machine sa ginaganap nilang final testing and sealing. Yan ay lalo't may 16,000 ACM na naka-standby sa buong bansa. Sakaling masira naman daw ang ACM sa mismong araw ng eleksyon, may repair hubs daw na pwede itong pagdalhan. Kailangan lang daw alisin ang USB storage device. Pero paano kung may nauna ng nakaboto? Kailangan bang bumoto uli? Hindi po. Pag ipinasok yung USB, automatically, kung ilan na yung nakaboto at ano yung boto, yun ang marireflect doon sa makina. Hindi na po magpapa-revoting tayo doon sa mga nakaboto na. Kung sa transmission naman daw magkaproblema dahil sa signal, diretsyong dadalhin ang buong ACM sa canvassing area at doon gagawin ang pag-transmit ng boto. Yan ay mga pamamaraan para masigurado na walang tampering, walang whatever at hindi pagdududuhan ng mga kababayan natin yung ating proseso. Pinagmamalaki ng COMELEC, ready to go na raw sila para sa eleksyon sa May 12. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.